Sara Duterte, patunayan mo yung matapang ka. Huwag kang aalis bigla, Sara Duterte. Habang dinidinig ang impeachment complaint laban sa iyo sa House Committee on Justice. At kung sakali taabot na, yan, giving you the benefit of the doubt. Para patas na patas, huwag masabi sa akin kahit na sinong biased ako. At pag umabot na sa plenary, lalo kang mag-aalis. Sara Duterte, intayin mo outcome. Kung talaga matapang at inosente ka. Kung nasa abroad ka naman, Sara Duterte, umuwi ka, dito ka. Pakita mong tigasin ka. At isa pa, Sara Duterte, higit kailanman, huwag kang gagawa ng anong petition o kilos, ha? Para pigilan ng impeachment trial mo. Kung sakali taabot ka sa trial, yan, para fair na fair. Dahil, Sara Duterte, kung talagang inosente ka, tulad na pinagpipilitan mo, wala kang dapat ikatakot. Naharapin ang anuman. Pinagpipilitan mo inosente ka, Sara Duterte, pero sa tanggapin mo't hindi, pati ng mga natitira mong panatiko, ayaw mo naman patunayang inosente ka, puro ka ng dandal, puro ka ng bunganga. Hindi ka paglabas sa ebidensya para patunayang inosente ka, Sara Duterte. At huwag natin kalilimutan, mga kababayan, na si Sara Duterte ni hindi na balitang pinaimbestigahan yung kung ilang milyon mang confidential funds na siya lang nakakaalam na nakulimbat ng mga fake signatories. Mga fake signatories na ang copy ng fake signatures galing sa COA, hindi galing sa kung kanino makalaban niya sa politika. Ni ayaw niya pa-imbestigahan, isipin niyo, anong klase ka ulo na naman yan? Opisina niya ni Nakawan ang nadugas, tapos hindi niya pinaimbestigahan. Tapos ang lagi niya sinasabi, sa tamang panahon siya magpapaliwanag. So, di ibig sabihin, abutin man na 50 taon, walang masasabi na kahit na sino sa kanya kung noon na siya magpapaliwanag na. Isa pa, yung 12 billion na disallowances na pinatam ng Commission on Audit sa Department of Education nung si Sara pa ang DepEd Secretary, hindi pa rin nababalita na ipaliwanag na ni Sara Duterte ng buo ng malinaw. Kung talaga inosente ka, Sara Duterte, walang dahilan para hindi ka magpaliwanag. Kaso hindi, puro ka sa tamang panahon, tapos puro ka bunganga, paninira na kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ginagawa mo. Ngayon sinasabi mo para ka sa bayan, ang buhay mo para sa Pilipino. Pero mga kababayan ko, wag natin kalimutan si Sara Duterte. Kahit minsan mga kababayan, hindi na balita na si Sara Duterte ay nagpahayag man lamang naggalit sa China sa lantarang pang-agrabyado, pang-mawalang hiya na ginagawa sa atin ng China sa West Philippine Sea. Dalawang kagawad ng Coast Guard natin na nasaktan, isa na pumunta pa ng daliri. Nung sapilitang sumampa mga kagawad ng China Coast Guard sa isang vessel na gamit natin at ninakawan ng mga tao natin ng armas at mga daladlang iba pa. Isang kagawad ng Coast Guard natin nakaranas ng panandali ang pagkabulag ng tamaan ng laser na gamit ng China Coast Guard yung mata. Patuloy tayong binabangga, binawater cannon ng mga vessel ng China Coast Guard sa West Philippine Sea at kung ano pa mga kaagravyaduhan. Pero mga kababayan, huwag natin kalimutan na si Sara Duterte kahit minsan hindi nagpahayag ng tampong man lamang sa China. Kahit minsan hindi man lang na teka muna, China, sumusobro na kayo, agrabyado na mga tao namin Ito mga ganyan. Wala, asin, parang isang bangkay na 1,000 taon na nakalibing sa simenteryo na wala siyang naririnig, wala siyang nakikita, wala siyang napabasa ng mga kawalangian na ginagawa ng China sa atin. At kung may magpupumilit pa rin na hindi na magtrabaho ni Sara foreign policy,
Siya ang ina ng bayan. Ha? Kahit na sabihin yung wala siya opisyal na trabaho pagdating sa China or sa China issue, si Sara Duterte ina ng bayan. Vice Presidente siya. Si Pangulong Bongbong Marcos ang ama ng bayan, siya ang presidente, siya ang ama. Ina ng bayan na kahit kailan hindi pinagtanggol ng mga anak na namtaro inaagrabyado, winawalang hiya na mga taga-ibang bansa. Di ba ang lahat ng matinong ina? Pag inaagrabyado na ang mga anak, batay ka muna, huwag saktan ng mga anak ko. Sobra kayo. Pag tatanggol, di ba kayo sa bunganga? Si Sara hindi, dead ma. Walang nangyayari pang agrabyado sa mga kapwa natin Pilipino sa West Philippine Sea. Sige, siya yung natira. Wala akong nakikita. Tapos ngayon may ka-ipokrituhan, may kapal siya ng mga sabihin na kaya siya tatakbong presidente sa 2028 para sa inaalay niya ang buhay niya sa Pilipinas at para sa mga Pilipino. Kung di ka-ipokritahan ng tawag dyan, ano? Kaya tingnan natin, Sara. Kung ikaw ay nasa abroad ngayon, umuwi ka. Kasi mga kababayan, para sa hindi nakakaalam, nasa House Committee on Justice ay yung mga impeachment complaints naman kay Sara Duterte. Pag-aaralan, didesisyonan ng House Committee on Justice kung sufficient in form and substance yung ang kahit isa sa mga complaint na yun. Pag sufficient in form and substance ang ruling ng House Committee on Justice, dadali na sa plenaryo or lahat ng congressman boboto na. Pag nanaig ang boto ng 1/3 na miyembro ng House of Representatives na dapat i-impeach si Sara, dadali na sa Senado for trial. At si Senate President Tito Soto nangako na pag-aabot na sa kanila ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, pa-action na niya agad. Kaya, Sara Duterte, astig ka kapag sasalita ka kala ko sino kung magaling Sige, huwag ka nalayas At Sara Duterte, panghuli. Ngayon pa lang, nagdeklara ka na for president ka sa 2028. Patunayan mo qualified ka. Patunayan mo kaya mo mag-presidente. Bukod sa bunganga mo, bukod sa daldal mo. Kaya ako pinupunto ito, mga kababayan. DepEd nga Iisang government department na pinagkatiwala sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Wala siya nagawang matino Kabit-kabit ang mga anomalya pa na Bulgar nung siya DepEd Secretary Tapos buong bansa na gusto hawakan. Isang department lang, hindi niya naayos, buong bansa pa gusto hawakan. Yan ang gusto niya maging presidente, kaya makapanahid ko ni Sara. Isang departamento, hindi nahawakan na maayos, yung buong bansa pa gusto hawakan. Ano meron, Sara?